Game na. Okay, hello! Ito na po ako sa St. Joseph Chapel. Ngayong hapon, bumabati ako sa buong kapuluan, sa daigdigan. Kasi ako po, naka-38th anniversary ng St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, as Amparo Santos, Mother Parin. Ang aking pong paliliwanag ay isang napakaganda. Kahit po kapraso lang ang bibitiwan ko, salamat po sa lahat ng nagmamahal sa St. Joseph, lalo-lalo na yung lahat na nagpupunta dito sa akin na naturuan ko ng paglalabatiba. Kasi po kasalukuyan ko pong pinopokus ang aking pagkatao. Ang nais ko po may matutuhan ng mga tao, lalo-lalo na sa prostate. Ngayon po, sakali man po sa hapon na ito, ipaliliwanag ko po sa inyo ang prostate. Nagmamahal po ako lahat sa kalalakihan. Ito po ang number 1. Okay, sana magdaramdam sa Mother Parin, nagmamalasangat lamang ako. Kapag ang ari ninyo ay nakita nyo na para na lang tapon ng cosmos, ito po ay meron kayong prostate. Kaya wala pong mataas, walang mababa, walang mayaman, walang marunong, walang mahirap. Kaya ito po, kinakabitan ko ng tubig, nilalabatiba ko, maligam-gam na tubig. Pero po, bago ako maglabatiba nito, iinom muna kayo ng 3-6 na kutsara. Umagang-umaga, walang laman ang tiyan nyo, 3 araw na sunod-sunod. Pagkatapos, labatibahin nyo na ito. Hindi ba kayo nagagalak na ang aking tinuturo sa inyo ay isang pagtulong? Kasi mahirap ang pera. Ngayon, yung ibang mga may pera, makapagmamalaki. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi kaya nilang magbayad. Kahit ano sabihin ng doktor, makasusunod sila. Yung mga walang hanap buhay, ang sweldo lang po ay 500. Ano po mangyayari niyan? 500 ang araw, 700 government price ng sweldo. Nangungupahan, may anak na 3, magkano natira? 300. Hindi ka makapagpapadoktor. Kaya sa araw at oras na ito, ako ay nagmamalasakit lamang sa kalalakihan. Ang tinatawagan ko dito ang makalalakihan. Ang ibig ko sabihin, ayokong kayo ay makatiter. Kasi itong sa colon, kapag nagkaroon kayo dito sa mga tubo na yan, yung mga ari nyo nagbabara-bara na yan, umuurong na yan, kumukonektado na yan, hindi na kayo makalakad. Sumasakit ang ulo nyo, mahina kayo, lagi kayong nanlalata. Pero anong ginawa ko sa October 25? Pinaliwanag ko ng malinis. Sosolohin ko ang pagpapaliwanag sa prostate cancer. Kinakailangan ito, gawin ninyo, bumili kayo. At kung kayo naman medyo aabutan nyo pa ako, handi dito lang ako. Hindi nyo kasi maiintindihan kung ano ang number 1, ang number 2, at number 3. Kailangan maturuan ko kayo. Pero pag kayo naturuan ko na, marunong na kayo sa pampamilya nyo, pwede nyo nang ituro. Kaya kung sakali man ibinigay ko sa inyo ang distasyon na ito, ang simbolo kung paano ang kalalakihan, inisa ko po ngayon, kalalakihan, nananawagan ako sa inyo, lahat kayo may prostate. Kasi parang ngipin ito na may taftar. Kumakain kayo, umiihi, tumitingin. Lalo na yung umiinom. Lalo na yung masyado mahilig sa bulalo. Kaya kinakailangan ito ating sundin, subaybayan. At kapag itong labatiba na ito ay ginawa niyo, alam niyo ba, yung hindi nyo matitikman ang dialysis. Bibigay ko sa inyo 4 na beses, 1 taon or 5 beses every 2 months. Kinakailangan na kayo maglalabatiba para kayo hindi malungkot. Siyempre, hindi nyo masasabi na ako overage na po. Kaya hanggang ako'y nagagapang sasalita, nangangapa, tinuturo ko. Kaya napakarami po na pumupunta sa kay Mother Parin araw-araw. Pero anong ginawa ko ngayon? Siningit ko pa rin na itinuro sa inyo. Kung sakalit kapraso lang ang naiintindihan nyo, ngayon lubusin nyo na po. Ang topic natin about prostate. Yung nilalagyan na ng pagkalalakihan, nagbabara ang ihi. Kapag ang ihi nyo, umihi kayo ganyan at baba lang yan.
alalahanin yung may bara kayo. Kinakailangan kapag ang lalaki yung may tilampo na ganyang kataas. Pero pag bumaba na kayo, sigurado na, barado na kayo. At bukas makalawa, ikakatiter na kayo. Di ba kayo nalulungkot nun? Pag kayo nakatiter, tuloy-tuloy na yon. Ang gastos nyon, alam niyo ba? 4,000 a month. 1,000 ang materyales, 1,000 ang kabit. Akisit katapusan, papalitan. O kayo, pinalita ko sa inyo na ito lamang. Pagkatapos, kung kayo wari mo, nakapaglabatiba na kayo. Ang paglalabitiba, lalo hindi pa kayo eksperto, hanggang 4. Kalahati, puno ng tubig ito. O, naintindihan nyo, ha? Ngayon, hawakan mo to. Ngayon, eto, ako na ang puprod sa inyo. Ngayon, para yung baradong ihi nyo, makuha niyo, yuyuko kayo ng ganyan. Tapos, iplito nyo isusundot ito, labatiba, puno ng tubig ito. Ang ibig sabihin nun, yung daanan ng ihi, makukuha kapag kayo pumunta sa toilet o sa arenola, i-plastic nyo, makikita nyo yung mga similin yung laos na hindi nyo mabalakas, nakukuha. Pasensya na kayo. Nagmamahalan ko sa inyo, wala na kayong makikita pang mother pa rin na magtsatsaga, basang-basa ng pawis para maipaliwanag na ito man lang. Bago ko umalis sa ibabaw ng mundo, maipaliwanag ko sa inyo. Kasi hindi ako papayag na lagi kayong nakabukbok. Tapos nagkaasawa naman kayo, yung babae maaarte. Kaya lamang kayo gusto hanggang may pera. Kapag naubos na ang pera nyo, ay Diyos, garay ka na. Iisa-isa ka na. Marami akong nakita, huwag masasaktan. Huwag naman, pasensya na kayo, magsasalita. Gumising kayo. Huwag kayong magtanga-tangahan. Lalo yung mga babaeng maraming sabit. Kinakailangan na ginagawa lang kayong pamasak butas. Isipin ba makikipagkaibigan sa inyo? O yung aking anak walang baon. O wala tayong pabili ng bigas, ay ikaw maghuhulog. O wala tayong babayad sa kuryente, ayan kukunin mo na. Parang ako tuso nun. Yung pala, hindi lang ikaw. At meron naman pala isa. May number 2 pa. At meron pang kasunod doon. Basta kung saan magkakapera. Huwag kayong masasaktan. Ito na ang aking nabisto. Sa kabila ko ng aking sinasabi sa inyo na bilang pagmamahal ng mother pa rin. At kung kayo man may sinasabi kay mother, hi, huwag na kayong magsalita. Kasi ako, sa totoo lang ang aking laban. Kasi hindi ko ipupropaganda sa inyo ang magpupropaganda ako kung mali naman, wala kayong matutuhan. Hi, hindi ako papayag. Kaya ang aking binanggit sa araw oras nito, kasi 38th anniversary ng aking chapter, alam nyo ba, kahit ako walang pera, ako'y nasisiyahan. Kasi dito, kaya nga sinabi ko, itinatag ko lahat ang aking ginagamit. Huwag na kayo ng tanong tungkol sa pera. Ang aking ginagamit ay puro original na, puro brand new. Pag kayo pumunta dito, pag walang tuwalya, okay pa rin ako. Kaya lang, ang nais ko, makasama ko kayo sa paniniwala. Tsaka buhat ngayon, nananawagan ako, walang magtatanong sa akin, magkano ba ibabayad? Sagot kayo, hindi nyo kayang bayaran yung aking ginagawa. Kasi hindi tatalab sa inyo, kung ang uusipin nyo, nasa inyo kayong bahay. Sasabihin nyo, tatawa kayo, magkano ba ibabayad? Alam mo naman kayo napakaraming pera. Basta mag-uusap na lang tayo, di ba? Kaya ako nakangiti na sumasalubong sa inyo sa anniversary ng 38 at 1 year na naman uli ako mag-aabang. Ewan ko lang kung aabutin pa uli ako ng 100 taon. Kaya nananawagan ako sa buong Kapulan, naniniwala ako na maraming naghahabog sa akin. Marami akong nasisilip na maraming karamdaman. Huwag na kayo mag-atubili. Heto, mother pa rin. Maaga kayong dadating dito. Pagkatapos, ang aking paggagamot, sige lang. Kinakailangan lang, eto na. May dala kayong mga gamit. Magbaon kayo ng pagkain ninyo. May mga tuwalya, may mga plastic, may mga toilet paper, may mga langis, lalo sa prostate. Langis, mga kapatid, napakamahal ng langis. Sa Bicol, Gis lang, 10 piso. Dito sa amin, magkano ang Diyos? 10 piso. 50 pesos. Kaya napakahirap. Kaya buhat ngayon, wala na akong maririnig dito na tatawag. Magkano ibabayad? Hindi ako mayabang. Kahit isang tuka, kumakain pa naman ng mother pa rin. Kaya lamang, nananawagan ako sa mga tao na may pananampalataya.
Hindi pera hinihingi ko. Kung mayroong sobra, pwede akong tulungan. Bato, simyento, at saka bakal. Magpapagawa kasi ako daw sa labas na naririto ang kamay ng mahal na Jesus. Maraming mga mahal na rebulto din sa akin. Nagsisiksikan sila. Kaya pinaplano ko ito na bago ko umalis sa mundo, magpapagawa ako doon. Basta maiplano ko lang, mailabas ko lang sa harap ng karsada ng aming daan yung kamay ng mahal na Jesus na kinopya ko ito sa Lukban. Meron po dito sa atin sa lugar ng Bulacan. Nakasikreto lamang po nasa loob. Kaya ang aking masasabi, kung halimbawa mo na kayo ay nagpagamot sa akin, nasobrahan ako ng konti, ilalagay ko pa iyon doon sa paggagawa ko. Sa dami-dami ng nangangailangan sa akin, na kinakailangan paluwalan ko, mga lalong-lalo na sa Pangasinan, nananawagan ako, mahal ko kayo. Kaya yung lahat na nilalabatiba ko dyan, magdasal kayo, makinig kayo, huwag kayong pabaya sa kulon. Magandang hapon po sa inyo sa mga nangangasiwa na hospital, nangangasiwa sa lahat ng nag-oopera. Sana naman po nakikiusap ako sa inyo na yung pong mga na-ooperahan sa colon cancer, huwag naman yung pababayaan na yung mga pasyente ninyo, kailangan na kung sino opera, iyon na talagang hahawak. Hindi kasi kailangan na ako nag-opera, ipapasa ko sa kapitbahay. Kaya ang tangi ko pong paniniwagan sa inyo, siguro hindi naman makasasama. At lalo naman doon sa mga nangangailangan, ay magkalakas loob kayo na ginigising ko kayo, kakausapin niyo yung doktor kung sila'y permitiyan o ano pa man. Kasi hindi po dapat nang hinawakan nyo, lalo sa colon cancer, sa breast cancer, sa lahat ng bagay. Hindi po dapat dito ang magkapasa-pasa. Ang aking pong pananawagan sa 38th anniversary na ngayon tapos na, magpapasimula na naman uli ng panibagong tatag na taon na hindi ko alam kung ano na naman ang aabutin ko, na ang tangi ko lang masasabi, yung mga bulong ng bulong dyan na sinasabi kay Mother pa rin, hoy, hindi pa man kayo, laloy hanggang 40 years old, hindi pa man kayo tumutuntong sa lupa, mother pa rin na ako, na marami akong natutuhan. Ang gusto ko yung aking yaman, isaboy ko sa tao, kasi maraming taong kawawa. Lalo yung hindi nag-aral, walang nanay, iniwan ng asawa, kaya ako nagmamahal. Ito pa kaya, ano ang gagawin ninyo? Kaya ang sagot ko sa inyo, ang aking magandang balita, tungkol dito sa kalalakihan. At kung sakali man naman sa mga kalalakihan, sa susunod ko, kung makakaya ko sa kababaihan, napakasarap ng aking babalita na kapag hindi kayo maihi, tumalikod kayo, na yumuko kayo, ito, pag kayo'y nakawalumbang, tandaan nyo, tinuro ko sa iyo, yung hindi, mga lalaking di may, yumuko kayong parang baboy, isusulot na papaganyan yan. Tapos may sahod doon. Meron namang may hawak nila pag-ibang ganyan. Naintindihan nyo pa. Baka naman gusto nyo pa, ako yumuko. Iyumuko po kayo ng ganyan. Kaya palakpakan nyo naman ang aking mga ginagawa. At talaga, inaambisyon ko na ang aking mga kakilala, mga taong nagmamahal sa Facebook. Siguro at marahil, lalo kayong matutuwa sa Mother pa rin na matanda na malapit na mamatay ay tinuturuan kayo ng pamana tungkol sa prostate. At hindi maihi. Ayoko. Tanong niyo sa akin kung bakit. Ayoko rin kayo na dialysis. Kasi kapag kayo hindi naiihi, hindi kayo natatae, ano yan? Maiipon na ang bakterya. Magsasama-sama na yan. Creatinine na maliwanag. Ano ipapayos na naman na? Dialysis. Ako na may sabi sa inyo, wala kayong kaligtasan sa dialysis. Kaya kailangan, ingatan niyo ang pagkain. Hindi ko naman sinabing uminom kayo, magpakalunod kayo. Hindi rin lalabas yan. Ngayon, ito ang aking kinakayo sa inyo. Palakpakan niyo mga kasama. At ako, ay pinagkakaroon ko sa inyo ang magandang pabalita. Ang aking tinawagan ngayon talagang sa mga kalalakihan. Ayoko. At saka, alam niyo ba, bumulong ako ng pasiyaw. Mag-iingat din kayo sa gagamitin niyong mga babae. Napakarami kong nabisto dito sa akin sa loob ng chapel. Bahay ba dalang yan. Bumulong ako ng pasigaw, huwag kayo magkagalit, huwag
Huwag kayo basta-basta pinakita lang na magandang babae. Tira na kayo. Sabi kayo, napakarami kong na namang nabisyo. Nasa akin ang lahat ng balita. Hindi ako Martes. Pero binabalita ko sa inyo. Kawawa naman kayo kasi wala na kayong mother pa rin. Wala nang pangalawa si mother pa rin. Mother pa rin is only one in the world. Yes. Kaya mother pa rin attended gumanap ng 15 times crucifixion happened in the world. Tayo, ang masasabi ko sa aking ginampanan, pang-international. Kaya yung mga maraming mga abla-abla dyan hindi ako ay kaniniwala dyan. Yan ay kay espiritista, yan ay kay nagpapanggap lang. Hoy! Sinisigawan ko, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Kakainin niyo yung sinasabi niyo, huwag niyo kumusigan. Kaya hindi ko na po pakahabaan ng aking sasabihin at nagmamahal ako sa lahat ng nagmamahal na ibinalita ko po sa inyo ang tungkol sa kalalakihan, saka na po tayo mag-uusap sa kababaihan at hahaba po ang aking video. Nagpapasalamat din po ako sa lahat, araw-araw, sa naganap at narito ang aking mahal na minamahal na anak na nabilang na tagabataan. Itatayo ko po sa inyo at magbibigay po siya na isang pamumusa. Tayo, greet muna. Una po sa lahat, magandang gabi po. Pero ang higit po sa lahat ay amang makapangyarihan na lumalang ng langit at lupa. At gayon din po sa mahal na Santo Niño, ang mahal na Jesus na nagbuwis po ng buhay po sa atin. At gayon din po sa Inang Birheng Maria, nagpakasakit po sa kanyang anak. Happy 84th anniversary sa San Joseph Chapel. 38. 38 anniversary sa San Joseph Chapel sa Giginto, Bulacan. At gayon din po kay Mother Paring na maraming salamat po at siya po ay nag-ukol ng panahon tsaka po ng sakripisyo sa mga kanyang gampanin dahil siya po ang inatasan po ng amang makapangyarihan dito po sa Giginto, Bulacan. Hindi po gawang biro ang ginagawa po ni Mother Paring. Ito po ay paglilingkod po sa tao pong mga may sakit na hindi po wala pong pera na kakayahan para magpunta po sa mga doktor. Ngayon, kaya po hindi po natin matatawaran ang sakripisyo po ni Mother Paring. Kaya nararamdaman ko po ang kanyang paghihirap sa araw-araw na hirap sa araw-araw na hindi po siya makakain dahil po sa kanyang mga ginagawa. Hindi niyo po ba kayo natutuwa? Sa lahat po ng nakikinig po ng video pong ito, hindi po ninyo matatawaran o magagaya ang ginagampan ni Mother Paring. Ito po ay talagang sakripisyo po sa lahat. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ako po ay si Gadi Baguio. Ito po ang aking pamangkin na si Francis na kami galing po pa po sa Bataan. Totoo lang, dapat po umaga pa po kami nandito, nasira po yung sasakyan namin. Kaya sinabi ko sa sarili ko na kailangan pumunta doon dahil anniversary po ng chapel po na ito na San Joseph. Gusto kong makita rin si Mother Paring. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Nakarating po kami ng maayos po dito. At ganoon din po kay Mother Paring. Nagpapasalamat din po kami ng maraming kay Mother Paring dahil siya po ay maraming natutulungan sa mga tao. Maraming salamat po. Bye-bye. Alam mo, maraming salamat din sa iyo kasi pinisiri ka rin ng ating mahal na Panginoon para makarating dito. Pero hindi ko rin siya akalain sa araw na ito na ibulong sa akin ng Panginoon na ikaw ay sikapin mo, manindigan ka na itong inaano ko nito, wala naman mapasabihin dito sa lugar namin, kahit na ikaw ay taga-malayo, hindi ka ba nagkakalangan ikaw ay makatutulong kayo sa makalawa. Kaya lang, ito nasa tiyaga, pagtitiis. Sabi kayo, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na itaas mo ka naman. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na ikaw ay sinisil ng Diyos, na ikaw ay makiisa sa akin at hanggang naman makakaya ko, isusunod ko sa iyo. Tayo, bumabati din ako dito. Tayo. Okay. Bumabati din ako sa iyo sa bilang na magkasama kayo sa inyong pagkadalo sa akin. Marlene Can Oiler.
Nagpapasalamat din ako, Marlene, sa ating mga ginagampanan dito na sana ito ituloy-tuloy at kung hanggang saan ang magaganap ang aking pagganap sa ibabaw ng mundo na ang lagi kong pinagbibilin sa mahal na Panginoon kung ako'y kukunin, huwag na akong pahirapan, patulugin na naman ako. Kaya nagpapaabot ako ng maraming pasasalamat sa mga taong nagpa-follow up sa Mother pa rin. Mahal ko kayo. Inasama ko kayo sa dasal. Lahat ng may karamdaman, gamitin ninyo ang isip nyo. Huwag kayo basta susuko. Laban-laban, bawi-bawi. Bye-bye! Bye.